Madalas ka bang makagat ng lamok? Ayan po, ayan naman po pag-uusapan natin ngayon, yung mosquito bite safety. Ako po si Kuyang Jobs at welcome po dito sa ating channel. Yan po, napakarami pong mga sakit na dinudulot po ng kagat ng lamok. Ang ilan po yun is yung Japanese encephalitis, dengue, zika, chikungunya, malaria at iba pa. Dahil dito dapat po maiwasan natin ang makagat po tayo ng lamok sa trabaho man o sa ating tahanan. Ako po personally, nagkaroon po ako dengue ng 2015 at napakahirap po magkaroon po ng dengue. Yan po, naranasan ko po yan. Pero fortunately, hindi po ako umabot dun sa pagpapasalin po ng dugo kasi naagapan po siya. Pero yun nga po, yung naranasan po natin is hindi rin po biro. Kasi that time is Christmas season. Actually, Paskong Pasko meron po akong dengue noong 2015 at hindi ko po na-enjoy yung holiday. Apo, kaya yan po, para maiwasan po natin yung mga ganong senaryo. Ito po, no? Sino nga ba yung mga taong madalas na makagat ng lamok? Una-una po, yung mga buntis. Po, kung kayo po ay buntis, no, sa mga kababaihan, iwas po kayo dun sa mga lugar na marami pong lamok kasi sigurado paborito kayong makagat ng lamok. Then, yung mga amoy pawis, po, kung kayo po ay pinawisan, yan po, iwas po sa mga lugar na alam natin na marami pong lamok. Then, yung mga meron daw pong blood type na O, yan po, pambihira, blood type O ako. Ibig sabihin, kaya pala, madalas akong nilalapitan po ng lamok. No? Po, kaya ingat po yung mga may blood type na O. Then, yung mga nakainom po ng alak. Actually, iniisip ko pag kaya yung nakainom ng alak is nakagat ng lamok, malalasing kaya yung lamok. Kaya yung medyo anuhan po natin, medyo bawas-bawasan po natin yung pag-inom ng alak. Then yung mga nakasuot po ng mga madidilim na kulay ng damit. No, yung mga dark na mga damit natin, yan po, pag isusuot natin, be sure na doon lang po tayo mag-i-stay sa mga safe na lugar o maliliwanag na lugar na makikita natin kung may lamok o wala. Okay po. Then, ano mga dapat gawin para malabanan po ang lamok? Unang-una, syempre, kailangan nating ugaliing maglinis ng kapaligiran. Po, ang number one po yan na maging malinis po tayo sa ating kapaligiran, sa ating tahanan, sa ating mga pinagtatrabahuhan. Kailangan po lagi natin na maintain ang kalinisan. Then itapon po ang mga hindi ginagamit na nakaimbak na tubig upang hindi ito pamugaran o itlogan ng mga lamok. Opo, kaya nagkakaroon sila ng breeding ground kasi po yung mga stagnant water natin is hindi po natin napapansin, no? Sa ating mga bakuran, may mga gulong pala dyan na naipunan ng tubig, mga batya na naka-expose since nag-uulan po ngayon. May mga naiipunan po ng tubig, nagkakaroon po ng breeding ground yung mga lamok. Po. Then, madalas na magpalit ng tubig sa florera, lalo na po yung mga mahilig sa mga halaman sa loob ng bahay. No? Naglalagay po sila ng mga halaman. Hindi nila napapansin kung ilang linggo na yan, naitlogan na pala ng lamok at ang dami na palang kiti-kiti. Ano po yan, maggawin pong mas frequent po yung pagpapalit ng atin pong mga tubig sa ating mga florera. Mag-spray po ng pampatay ng lamok. Yan po, once in a while, mag-i-spray po kayo. Lalo na po kung paalis po kayo ng bahay, bago kayo umalis, spray muna para kung ilang oras kayong wala sa bahay, hindi nyo rin po malanghap po yung spray. At pagbalik din sa inyong tahanan, safe na po siya sa lamok. Kasi nga po nakapag-spray kayo bago kayo umalis. Okay? Magkulambo kapag matutulog. Yan po. Do, yung iba naman, talaga namang sanay na sanay pa na nagkukulambo. Do, ngayon, yung mga kabataan ngayon, hindi na sila sanay at hindi nga nila kilala yung kulambo. Yan. Kaya yun po, dapat po may spare din tayong mga kulambo para just in case meron po tayong pupuntahan o tutulugan na ibang lugar at hindi natin alam kung safe ba o hindi sa lamok, may magamit po tayong kulambo. Okay po, maglagay ng mosquito repellent lotion. Hindi na po ako magbabanggit ng kung ano mang brand na po. At marami naman po yan sa merkado at mayroon pong sikat dyan. Yan po, maglalagay po tayo, lalo po yung mga estudyante natin, no? Maglalagay tayo ng mosquito repellent. Actually, sabi nga ng mga dalubhasa, hindi naman siya daw repellent. Parang inilalagay siya para maging parang invisible tayo sa lamok. Maging invisible tayo sa kanila. Hindi nila maamoy yung amoy pawis,
o hindi nila maamoy yung blood type mo, no? At hindi nila maamoy yung amoy alak ka pala. Opo. Parang yun nga daw po, ang ginagawa ng mga repellent na yan is ginagawa tayong invisible dun sa sa mga lamok. Kaya hindi sila basta-basta nakakadapo sa atin at nakakagat. Maging malinis sa sarili. Yan po. Isa pong napaka-importanting bagay is yung personal hygiene po natin dapat po lagi natin nagagawa. No? Na kung maligo tayo, at least nakaligo po tayo ng maayos. Yung iba kasi masabi lang na naligo, lalo na po pag nagmamadali. Take time po. Yan pong paliligo is self-love po yan. No? Makapag hilod tayo ng maayos, makapagsabon tayo, makapag-shampoo tayo ng maayos. Tama na rin po natin ang pagtututbrush. Kasi ang isa pang alam ko na lapitin ng lamok is yung because of the hininga. No? Yan po yung isang nilalapitan din ng lamok. Then, iwasan ng pag-inom ng alak. Yan po, dahil nga po yung nakainom ng alak is lapitin po ng lamok. Then, magsuot po ng maliwanag na kulay ng damit. Kung maaari, magsuot ng mahabang manggas, mahaba ang medyas, pantalon, yan. May mahabang medyas para po sa mga nakapalda. Para po hindi po basta-basta tayo nakakagat ng lamok. Then, iwasan ng maglagi ang mga sulok at madilim na lugar. Yan po, at yan po yung gustong-gusto ng mga lamok, yung mga madidilim na lugar, tsaka yung mga sulok-sulok. At yung mga sulok-sulok na yan, lalo na po sa ating mga bahay at sa ating mga pagawaan, pakilinis po. Pakilinis po yung mga yan para wala po silang pupuntahan na mga areas kung saan sila pwedeng mag-reproduce. Apo. Then, konsultahin agad ang doktor kung may mga sintomas ng sakit. Apo. Kailangan po makakuha tayo ng professional medical advice para po dyan sa mga yan. Kasi actually, yung dengue, chikungunya, malaria, halos isa po yung mga symptoms yan. No? Nilalagnat dahil nga po may pumasok po na virus sa ating katawan. Kaya kailangan po malaman natin o mapinpoint natin ano ba yung naging sakit natin gawa ng kagat ng lamok. Apo? Kaya ugaliin po natin na yun, maglinis po ng kapaligiran. Parang pinaka-importante is yung pagiging malinis, no? Malinis sa kapaligiran, malinis sa sarili, no? Sa tahanan, malinis sa pinagtatrabahuhan para po maiwasan po natin na makagat po tayo ng lamok. Yan po. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, no? Subscribe na, libre lang po yan. Paki-like na rin po at paki-share po para po kumalat po yung safety information na ginagawa po natin dito sa ating channel. Salamat po sa mga patuloy pong umaantabay sa atin pong ginagawang mga videos, no? Pagdamutan po ninyo at po tayo, no? Amateur po tayo na YouTuber. And we're just doing this because of the advocacy for safety and health. Yan. Kaya po, nandito tayo ngayon. Yan po, Uyang Jobs po. Maraming po salamat. Bye-bye!